Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update na naman po tayo sa showbiz ganap at iba pang showbiz ganap. Ayun po sa aking legit na sources ay nagustuhan talaga ng Kim Pao ang kanilang mga double scene sa ngayon. Double scene ba yung ibig sabihin na yung klaseng shooting or yung eksena nila sa ngayon sa Hello Love Disappear ay nagustuhan nila at sabi nila sana nga daw magugustuhan din daw ng mga netizen. As far as I know, ang mga netizen po ay talagang kahit hindi mo na sabihin sa kanila kung magustuhan nila yung kanilang gagawin na movie, ay talaga pag ikaw ay tinangkilik mo ang Kim Pao, understood na yan na sila ay sumusubaybay sa inyo. At hindi lamang po sumusubaybay, kundi isa rin po kayo sa kanilang mga inspirasyon. Ang update po natin for today about sa Kim Pao ay malapit na pala silang mag-engage. Yung engagement na sinasabi natin is I don't know if this is confirmed or not, guys, because ayon po sa aking legit na sources ay parang nagsabi na daw ata yung family ni Paolo Avellino. Parang kumbaga is, sa amin kasi it's a part of pamanhikan eh. Ewan ko lang kasi sa kanila. Yun kasi yung parang sa amin, yung term namin ba, it's a part of pamanhikan. Kung yung lalaki kasi is nagsasabi na kailan ba yung ganito or yung ganyan. So, ibig sabihin nun, pag si lalaki nagsabi na sa part ng babae, yan ay tinatawag natin na pamanhikan sa amin. Pamanhikan ba? Pero sa kanila, hindi ko alam kung ano yung tawag sa kanila. Pero aside from that, pag yan ay totoong balita na nagsabi na pala si Paolo Avellino sa family ni Kim Chiu, ay hopefully maging totoo yan at pwede naman nila yan i-confirm kung hindi totoo or totoo, di ba? Kasi napakasekreto kasi ni Paolo Avellino pagdating sa mga bagay-bagay na sa kanyang relasyon kasi, bigla kasi siyang naging top secret na tinatawag natin. Dahil nga, nung naging public sila ni LG, yung daming nambas sa kanila at sinasabi na nanganak-nganak lang nagkakaroon lang ng anak si Paolo Avellino, hindi na siya yung kagaya ng iba na suportado ba ang anak. Parang ganun kasi yung iniisip ng mga ibang tao. At dahil doon, nagkaroon ng trauma si Paolo Avellino, at yung trauma na yun, parang yun yung dahilan ni Pao na umiwas sa mga barkada sa SOCMED or barkada sa showbiz. At maintindihan naman din natin yun kung bakit umiiwas si Paolo Avellino sa lahat ng mga sinasabi nila sa showbiz about sa kanya.
understood na naman yun po. Understood at very, kumbaga sa atin ay unawain natin. Dahil wala naman tayo sa lugar na para i-judge si Paolo Avellino dahil lang sa maling pagkakala natin, di ba? Kaya heto na naman tayo. Sana naman po sa mga subscribers po natin dyan o sa mga nanonood po na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po yung ating YouTube channel. Paki-like naman din po, paki-share at paki-comment din po. Sa malaking tulong na po yan para sa akin, para mapansin niyo po din ng aking content. At hindi lamang po yan. Para din po lahat tayo ay aangat. Kasi pag tayo ay aangat, na parehas, or kung tayo ay parehas na tumaas lahat ng mga viewers natin, ay isang malaking tulong na din po yan para sa akin. Dahil, ang mga updates ko po naman ay talagang kinukuha ko sa mga legit na sources po natin na hindi pa nila na-update. Minsan lang kasi sila nagsasabi kung ano yung mga updates natin. At hindi naman kasi sila kagaya ng ating mga friends na kung saan may mga puting veteranong updated din sa atin na kaibigan ng mga Kimpaw. Kaya sa ngayon po, si Paolo Avellino ay lukang-luka sa ngayon. Alam mo yung lukang-luka ba siya? Yung parang, she's very excited na matapos yung My Love Disappear na kanila ni Kim Chiu dahil yung blessings kasi nila is hindi na umaapaw na. Proud naman si Kim Chiu dahil kahit naman alam naman din natin na bago pa tumating si Paolo Avellino sa kanyang buhay ay nagtitrending na talaga siya, di ba? Hello, alright. Iba na naman po ang topic natin sa ngayon na kung saan po ay magbasa muna tayo ng mga comment. Na yung mga comment po natin is a very positive. At ito ay ikinangarangalan po natin na bilang isang vlogger, nabasahin po yung mga comment ng mga content creator natin or yung mga sumusuporta po sa atin. I wish you all the best, vlogger. This is, don't say my name and don't, to make it clear, don't say my name. I just want to greet you a blessed Monday and thanks for updating us about the Kimpaw updates. You're so very unique. You don't have the same idea which from different kind of content creator. You have a different sources also. I just heard you some of the news which is kino-content mo na sa ngayon and then after a day, kino-content na rin ng mga other content creator. You are just updating every day. And after you are updating every day, some of the creators or content creators are copying your content. Ikaw po yung unang contenter na nag-a-update sa amin. And yet, after a days, marami na din kumukopya sa inyong content. Bakit kaya? Dahil napaka-legit ba yung mga sources mo? Can we know who is your sources, vlogger? Is it is very close to Kim Chiu and Kimpaw also? And that's all, vlogger. Thanks for updating us. And make sure that every day mag-update ka po sa amin na inaabangan ka kasi namin. We shared also your content or your update for us, and we also comment a nice way because you think positive every time you talk in your content. At that's all. Maraming salamat sa inyong pag-update sa pang-araw-araw po. Salamat, vlogger, at God bless. Wow, trending. Napakasarap sa pakiramdam po na yung kagaya mo na tao ay naa-appreciate or ina-appreciate yung mga efforts mo
sa kabila ng kanyang kasipagan or sa kabila ng kasipagan ko na mag-content or gumawa ng update patungkol sa idolo natin sa buhay na which is that is called Kim Pao. Hindi naman siguro lingid sa ating kalaman at palagi naman natin sinusubaybayan ang lahat ng mga galaw ng Kim Pao para magkaroon po tayo ng update sa inyo guys. Kaya sa mga sumusuporta din sa akin bilang isang content creator o nag-update sa inyo, ay sana naman po suportahan ninyo ako hanggang umpisa at hanggang sa dulo po dahil ako po ay kumbaga po ay isa rin po ako sa makagaya ninyo na sumusuporta din sa Kim Pao. Ang idolo natin kasi is palagi silang nag-update pero paminsan-minsan lang kasi kay Paulo hindi siya nag-update. Ito na naman po tayo sa blind items. Patungo na po tayo sa blind items guys. May kaibigan sila Paulo Avellino na ito ay isang I think it's a young actress. Oh yeah, it's a young actress po na iniwan niya ang kanyang teleserye. Pero that young actress is, ang sabi sa kanya, parang buntis ata siya. We don't know if that is true or that is fake, but I cannot declare the name or the hashtag name because it's very hard for us to say the names of showbiz actress na yan. Kasi maintindihan naman natin yung sitwasyon niya kung sagaling buntis siya. And yung nagbuntis din po sa kanya is a actor na may asawa at hindi pa sila divorce. That was the actor which is very sikat at ang gwapo niya, matangkad pa to. May anak siyang 3 sa kanyang mga yung latest na kanyang asawa. Active pa po yung kanilang kasal and yet buntis na si young actress. Ang layo ng kanilang agwat. They say that age doesn't matter, but that's true. And it's not only that. Kaya nga in-update nila kay Paulo Avellino at saka kay Kim Chu na buntis si young actress kasi parehas lang sila ng management. And alam naman din natin na mas malakas sa ngayon ng Kim Pao kumpara sa kanila. Kaya siguro dinadaan na sa kanila yung way na para masabi din sa mga ibang hindi pa nakakaalam. It's just a says that concern lang sila dun sa young actress. Dahil sa, syempre, pag buntis yung tao, that is a very sensitive. It's a very sensitive at talagang alagang-alaga mo dapat siya. Hindi siya dapat umabot sa stress part or sa yung mga foods or yung mga thoughts mo na kailangan sabihin sa kanya. Do it in a nice way. Yun kasi yung mga tendency or mga negative na terms pag ikaw ay masungit na buntis or nakakarinig ka ng something na hindi mo nagustuhan and then you got angry. At yun na, lahat na yung magpo-fall na sa anong klase na yun. I don't want to talk it in the terms na sinisiraan ko siyang actress na buntis ha. Concern lang kasi ako bilang isang content creator dahil parang kailangan niya kasi yung comfortness. Marami kasing nagsasabi na yung young actress daw na yun sa ngayon is alam niya ng hindi pa annulled yung kasal ng kanyang boyfriend. And alam niya din na magiging mistress pa rin ang term sa kanya. Pero, she took away na yung parang pinakita niya sa in public na hindi man sila umamin na sila, pero just in the eye of the public, sila na. Kasi wala namang taong aamin eh. Kung sakaling sila ba, di ba? That's why parang kinonect yun kay
Kim Pao, sa Tatambalang Kim Pao dahil isa lang kasi yung management nila, and sana naman wag naman po tayong maging negatibo dito. I just want to say a pray for this young actress kasi parang magkaiba kasi yung may pinagdadaanan ka at saka sa wala kang pinagdadaanan. I just ask and pray for her, please. Kasi hindi naman natin pwedeng i-judge sa isang tao na hindi naman natin alam kung ano talaga yung katotohanan, di ba? It's very hard for us to say that. Yan lamang po yung aking masabi dito sa blind items ko. And if you know the person, please, don't say the name. Kasi there was a time din na malalaman at malalaman din nila yan. Because may mga kasabihan po tayo na walang bahong di maaamoy. At walang utot na hindi naaamoy. Di ba? Kaya nga dito sa atin palagi natin pinagtatakpan kasi yung mga maling gawain din ng mga iba. Where in fact na may mga time din na may nagagawa din tayong mga bagay-bagay na hindi natin namamalayan. Believe it or not, marami dito sa atin ang gumagawa din na they are lying and they are pretending that they don't know what they are doing, right? Hindi ako perfecto. I'm not saying that I am a perfect one, but I'm saying that pare-parehas ang tayong taong nagkakamali din. Okay. Back to Kim Pao po tayo. Back to Kim Pao. Boto ba kayo kay Paolo Avellino? I-comment down below nyo lang po yan kung boto kayo. Kasi pag boto kayo, mas lalo na kami. Kaya, umpisahan na naman natin ang pag-update sa kanya kahit araw-arawin po natin. Please like, subscribe, and pindutin po nyo yung notification bell naman para sa tulong na din po sa akin yan. At hanggang dito na lang po ang aking content. Maraming salamat at God bless po.